po, tayong lahat ay tumayo. Ang presensya ng ating Panginoon ay nandito sa ating kalagitnaan sa hapong ito. Magandang hapon sa bawat isa, maging sa mga nanonood sa ating online. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Hallelujah. O, purihin ka, O Diyos, dakila ka, luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo dito sa lupa para nan sa langit, O Diyos. Amang Diyos sa banal na hallelujah. Sharabakanda, rabakanda, rabashanda, rabasikoto. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amang Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa hapong ito, pinupurit, pinapasalamatan ka po namin sa hapong ito, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilan, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakadakila mo, O Diyos. Kaya nga po sa hapong ito, Panginoon, patuloy, O Diyos, na magmamanifest ang kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa, O God. Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang gawaing ito, Panginoon, mula umpisa hanggang pagtatapos. Dinideklaraan na ang Panginoon ang iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na magbibigay sa amin ng kaunawaan sa mga salitang mahayag, Panginoon. Dinideklaraan din po namin, Ama, ang maghahayag ng iyong mga salita. Patuloy ka, O God, na magpakahayag. Lord, we declare fresh revelation. Lord, we declare anointing, Lord God. We declare, Lord God, your word, Lord God, will be, Lord God, a light unto our path, O Lord Jesus. Salamat, Ama, sa buhay ng bawat isa. Lord, we declare your blessings, your anointing. We declare, Lord, kingdom expansion sa buhay ng bawat isa. Sa hapong ito, Panginoon, patuloy ka naming pupurihin, sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan, O Diyos. Maraming salamat po. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. God, for you nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Say, nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down, know that
strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Say, nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, hey, I believe in you. Thank you, Jesus. Praise the name of God. Hallelujah. Praise your name, Lord. We believe in you. Hallelujah. Hallelujah. We are so overwhelmed in your presence right now, oh God. Hallelujah. Let's allow the Holy Spirit to move. Praise your name, Lord. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description, a majesty and the throne above. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom our praise is due, I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful. You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due.
voice sing. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praises due. Say, I stand in awe of you. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom all praises due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Oh, we're gonna stand. Hallelujah. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you. Amen. Hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Amen. Sige po, lahat tayo ay manalangin. Ipanalangin po natin yung ating mga kaloob. Hallelujah. Thank you, Lord. The kingdom of heaven, Lord, is in this place. We thank you, precious Holy Spirit. Maraming salamat sa gabing ito. We acknowledge your presence. Naniniwala po kami, Panginoon, na kasama ka namin, O Diyos, sa lugar na to. We thank you, Lord, for your presence, O God. Hallelujah. Dinideklarahan po namin, Panginoon, lahat ng aming kaloob, Panginoon. Lord, we declare right now, God, 100-folds multiplication, Panginoon, Lord. Pagpapala na walang humpay, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng aming mga source of income, lahat ng aming mga crops, Panginoon, Lord, patuloy namin itong sineselyuhan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dugo. Maraming salamat, Panginoon, Lord. Patuloy namin, O Diyos, ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin, Panginoon, lahat ng may yahayag sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, Lord. Right now, God, mag-reveal ka, manguna ka, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Naniniwala po kami, Panginoon, Lord, na hindi kami lalabas sa lugar na to, Panginoon, na hindi mapagpapala, na hindi mararanasan, Panginoon, ang iyong presensya. We thank you, Lord, for this evening, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige, tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Okay. So sa gabing pong ito, no, ang aking pong ituturo, no, ito ay aking pinamagatang The Better Way. Amen. Okay. Sabi po dito, the better way to live according to the Spirit is to live according to a relationship and a process that empower us. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Sabi dito, ang isa daw pong pinakamainam na pamamaraan. Wow, ang lalim, no? Pinakamainam na pamamaraan, no? Ang sabi dito na mabuhay
No, sabi dito, according dun sa spirito na meron tayo, ano ba yung spirit na meron tayo? No, kaya nga po, 'di ba? The Spirit of God, ang sabi ng Bible, is living with us. Amen. So ano po ba yung espiritu na nasa sa atin na tinanggap natin? Ang sabi dito, na nabubuhay. Pag sinabing nabubuhay, ito ay nakikita. Amen. Ito ay naglalarawan, nagre-reflect. Amen. Yung espiritu ng Diyos na tinanggap natin sa ating mga buhay. Amen po ba? It means naglalarawan siya, nagre-reflect si Christ. Amen, sa mga buhay natin. Ito yung maganda, according doon sa relasyon, no, na meron tayo, na ito daw po ay proseso, no, yung relasyon na yan ay isang proseso upang ang bawat isa sa atin ay mas lalong lumakas. Amen? Lumakas at lalong makilala, no, ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Alin ba? Ang sabi nga, di ba, dalawa lang ang naghaharing espiritu dito sa mundong ginagalawan natin. Amen? Kaya medyo SF tayo. Amen? Kung ano yung espiritu, no, na nasa sa atin. Amen? Sabi ng salita, dalawa lang. No, ang espiritong nagre-reign dito sa mundong ginagalawan natin. Ang alin po? Ang espiritu nanggagaling sa Panginoon at ang espiritong nanggagaling kay? Okay, kayo na po ang sumagot. Amen. Okay, sa Galatians chapter 5, 16 to 25, so ito po yung ating pinaka-teksto. Ano ba sinasabi ng isinulat ni Pablo sa mga taga-Galacia? Ano yung paalala niya? Amen? Ang sabi po dito, no, sa 16 hanggang 25, ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Galacia, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay. Amen. Sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Alin po ang dapat nating sundin at kailangan maging patnubay natin? Hindi sinabing sa araw-araw, kundi sa buhay. Amen. Na ginagawa natin araw-araw. Amen po ba? Ang sabi dito, wala na daw po tayong ibang susundin. No? Kundi yung espiritong tinanggap natin sa ating mga buhay. Alin yung espiritu na yan? Yung espiritu ng Diyos. Amen? At ang sabi dito, sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman. Amen. Ibig sabihin, the lust of the flesh. Amen? And sabi doon, sapagkat ang pita ng laman ay laban sa ninanasa ng Espiritu. At ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Kumbaga, makikita mo doon yung opposite. Amen. Sabi nga, hindi pwedeng ipagsamahin. Amen po ba? Ang liwanag at ang kadiliman. Kaya doon sabi doon, kung sa liwanag ka, piliin mong nasa liwanag ka. O puta, pipiliin mo yung nasa kadiliman. Amen? Marami ng taon sa mga buhay natin. We are living in the darkness ng buhay natin. Now, tayo ay idinala ng Panginoon sa kaliwanagan. So, manatili na tayo sa liwanag na yan. Amen? Amen po ba? Ang sabi dito, magkalaban ang dalawang ito. Yun ang sinasabi ko. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo nagawa, sabi dito, magawa ang ibig ninyong gawin. Sabi po ni Pablo, napakatindi nung reminder ni Pablo sa mga taga-Galacia. At kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Wow, thank you Lord. Sabihin mo, wow, thank you Lord. Amen. Because of the grace of God. Amen. Thank you Lord. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Amen. Lust of the flesh, ano yan? Pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay. Kahalayan, sa 19 yan. Sa 20, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, hallelujah, pagkagalit, ano pa? Paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, tingnan mo yung katabi mo. Amen. Ito pala, no, kapag ikaw ay nasa mundo ka ng espiritu ni Taning, ayan yung mga espiritu na yan, no, na nasa sa atin. Ano pa? Sabi dito, pagkakampi-kampi, hallelujah, pagkainggit, o tingnan mo uli yung katabi mo, puta, mas malaguya kaya kayan. Amen? Amen? Pagkainggit, ano pa? Paglalasing, ano pa? Walang taros sa pagsasaya, hallelujah. Walang taros sa pagsasaya, naalala ko to.
Naalala ko yung walang taros na pagsasaya. Naalala nyo ba nung si Noah? And then, ano yung ginamit ng Diyos para i-judge, no, ang panahon ni Noah, yung mga tao, sa pamamagitan ng tubig. Then, sa book of Genesis din, sa buhay ni Lot, nung napahiwalay siya kay Abraham, naalala nyo doon? Ano yung ginamit ng Diyos? Doon sa Sodom and Gomorrah, apoy. Amen? So makikita natin dyan, no? Sabi dito, ano pa? Walang taros na pagsasaya at ibang pang tulad nito. Ano sabi ni Pablo? Binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi tatanggapin ng kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Amen po ba? Kailangan po malinaw sa bawat isa sa atin to. Amen? 22. Subalit, ito yung bunga, no, ng opposite side ng espiritu. Isang espiritu na nagre-reign sa mundong ginagalawan natin. At sa verse 22, ito yung sinasabi ni Pablo na dapat nasa sa atin. Subalit, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kapayapahan, kabaitan. Tingnan mo yung katabi mo kung mabait ba talaga yan. Amen? Ito daw yung bunga ng galing, no? Galing talaga ni Lord. Ito yung bunga ng Espiritu. Amen? Ano pa? Kabutihan, katapatan, kahinahunan, hallelujah, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. 24. At pinatay na ang mga nakipag-isa kay Kristo. Amen? Yung lust of the flesh, yung unang spirito, no, na sabi doon na magkaibang. Sabi dito, nung nakipag-isa tayo kay Kristo, ay namatay na yon. Naniniwala po ba tayo doon? Kaya nga sabi ng Korinto, di ba, yung dating, yung old nature, yung old na kalikasan mo, sabi ng Bible, wala na yon. Kaya nga sabi niya dito, lahat na nakipag-isa kay Kristo, ang sabi dito, at pinatay na ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, ang likas nilang pagkatao. Amen. 25. Bakit kaya? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ayun yung reason, kapatid. Amen. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito na rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Kaya nga lagi nating, di ba, dinideklara ng pagharian mo ko, O Diyos, ng iyong kabanalan, ng iyong katuwiran. Kasi ito po yung bunga ng Espiritu na dapat nakikitaan sa ating mga buhay. Amen po ba? So, ang sabi po dito, no, kung gusto daw natin mabago, no, yung areas ng mga buhay natin, no, sabi dito, kailangan, mismo po dito si Pablo, no, ina-address niya sa mga taga-Galasya, na kailangan tayong mabuhay, sabi niya dito, according, sabi dito, sa Espiritu at yung dependency natin sa Panginoon. Amen. Pag sinabing dependency, yun yung pumapasok, not our will, O God, but your will be done. Ipinagkakatiwala natin yung total dependency sa Panginoon. Kasi ang sabi ng salita ng Panginoon dito sa binasa natin, ang bunga ng Espiritu, ang sabi dito, kung isasummarize mo doon, kailangan talagang binubuhay natin. No, yung salita ng Panginoon, yung binubuhay natin si Kristo sa mga buhay natin. Amen. Sabi ng Bible, pinatay na yung dating pagkatao natin. Kaya nga ngayon, nabubuhay tayo ngayon, no? Nabubuhay tayo ngayon because of the Lord Jesus Christ na tinanggap natin sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. So ang sabi dito, bakit? No? Bakit daw ang sabi dito? Bakit ganun na lang, no? Yung gusto ng Panginoon, no? Sabi dito, na kailangan yung totally dependency sa Panginoon, magagawa lang natin yan because of the Holy Spirit na nasa sa atin.
alam mo yon na hindi mo kayang gawin na magpakatotoo o hindi mo kayang gawin na ikaw ay magpatawad, di ba? Hindi mo kayang gawin na tawag doon yung sinasabi ng bunga ng Espiritu, maliban yung Holy Spirit wala sa'yo. Kasi yung banal na Espiritu po, dahil sa Kanya, kaya may transformation sa buhay natin. Kasi si Kristo na, ang sabi ng Bible, ang siyang naging nakaupo na sa mga buhay natin. Si Kristo na, no, ang nangunguna. Amen. Bago pa yung ating mga sarili. Amen ba? Kaya nga ang sabi dito, no, to achieve the victory, no, we need to change fully. Amen. Kung gusto daw natin makuha, no, yung victorious life. Amen. Higit pa sa mananagumpay, ang sabi ng Bible, we need to change fully. Ibig sabihin, hindi half, full. We need to change fully. Sabi dito, lahat, no, all aspect ng buhay natin, as we commit the light of the Spirit. As we commit our life to the Spirit, kinukomit natin yung ating mga sarili sa banal na Espiritu. Amen. Natakal po ni Ma'am Jera yan nung Sunday about prayer, our prayer life to God. Amen. So ang sabi dito, kailangan, sabi dito na nagiging sensitibo po tayo. Amen. Sa pangungusap ng banal na Espiritu sa mga buhay natin. Amen. Sabi dito, we cannot stop. Hindi natin kayang, ang tawag doon ng stop sa Tagalog, hindi natin kayang hinto o hadlangan. Intuin yung kasalanan maliban, no? Yung banal na Espiritu na nasa sa atin. Amen. Hallelujah. And we have, sabi dito, tayo ay makasalanan ang sabi ng Bible, but when we accept the Lord as Lord and Savior ng buhay, yung totoong pagtanggap. Kasi merong hindi talagang totoong tumanggap. Ang totoong tumanggap, sabihin mo sa katabi mo, nababago ang buhay. Maraming tumatanggap, pero hindi po nagre-reflect, hindi naglalarawan si Christ sa mga buhay nila. Tinanggap lang nila o kilala lang nila ang Panginoon sa bibig, sa nguso, pero wala sa puso. Amen po ba? So ang sabi dito, may nangyayaring tinanggap mo si Lord as Lord and Savior ng buhay mo, may transformation, kaya nga na-receive mo yung gift of salvation. Amen po ba? At yun yung dahilan mo, kapatid, na nagiging malinaw sa iyong kaisipan dahil doon sa kaligtasan, dahil doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus na ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa atin. Kumbaga, sinakripisyo niya ang lahat para sa atin. Para mabigyan tayo ng magandang buhay. Kung yung mga anak natin, sinasabi natin, di ba, sinasabi natin na kaya nga ako nagsasakripisyo, kaya ako nagsasacrifice, no? Sabi doon, kanan ko niya mo ibeke paki ako. Sabi daran pengarita mo, kasi buriko adi nanda kayong masanting abye. Same with the Lord. Amen. Kaya ang Panginoon, nung ibinigay niya ang kanyang buhay, ang sabi ng Bible, dugo, hindi pawis. Hindi pawis, no? Dugo ang ibinigay ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya nga ang sabi dito, anong nangyari? Doon sa kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya, na bago ang mga buhay natin, anong nangyari? Lumalim ng lumalim, no? Yung healing process na ibinigay ng Diyos sa bawat isa. Pag sinabing lumalim yung healing process, ibig sabihin lahat nung wala pa tayo sa Panginoon, lahat ng mga bagay na hinanakit sa puso natin, alam mo yon, talagang lumalim, no? Lumalim yung talagang kagalingan na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Yung healing process, no, na ginawa ng Diyos even in our, sabi doon, darkest, no, ng buhay natin, no, talagang ipinakita ng Panginoon, no, yung healing na ginawa niya para sa atin. And ano yon? Ano yan? Sabi dito, nagkaroon tayo ng revival. Na-revive yung our inner being. Revive, ibig sabihin, no, talagang ginising, no, yung ating pagkakatulog, revive yung inner being natin through the Spirit that we accept in our life. Amen po ba? Amen po ba? Sabi dito, na-revive. Alam niyo, kaya nga may, alam niyo po, kaya may transformation, may pagbabago. Kasi
na-revive, na-restore. Amen. Merong na-revive sa buhay mo. Ano yan? Yung espiritong nasa iyo. Alam mo yon, di ba, sa mga sa hospital. Amen? Pag dinala ka sa ICU, medyo 50-50 yon. Ibig sabihin na medyo delikado. Kaya nga ang ginagawa nila doon, anong ginagawa ng doktor? Rini-revive para maibalik muli yung buhay. Yun yung ginawa ni Lord sa atin. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians 5:17, kung sino man ang nakay Kristo na, wala na yung dating pagkatao na matay na, pass away. Amen. Ngayon ang sabi, kung sino man ang nakay Kristo, ay siya ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, kumbaga na-revive ka. Nabigyan ka ng muling buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon doon sa kanyang pagkamatay, doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya totoo ang sinasabi ng Book of Genesis nang galing tayo sa hininga ng Diyos. Amen. Sino naniniwala doon? Tayo ay nanggaling sa hininga ng Diyos. E yan, binigyan niya ng buhay ang tao. Amen. Kaya nga hindi ba natin mapapasalamatan ng Panginoon? Amen. Minsan maiiyak ka. Kaya alam mo ba, minsan habang tayo ay sumasamba sa Panginoon, ako every time, pag sa worship, alam mo yun, dinadala ako ng Panginoon dun sa dating buhay ko. Yung buhay ko, kung sino ako dati, kaya mapapaiyak ka. Mapapaiyak ka sa Panginoon. Lord, kung wala ako, kung di mo ako tinanggap bilang anak mo, ano yung buhay na meron ako ngayon? Baka isa na din ako. Doon sa mga kasi I love dancing. Gustong-gusto ko yung sumasayaw. Kaya kahit si Pastor Ding, siguro hindi kami nag-i-stand, baka mag-partner pa kami ng anak ko eh. Baka sinikap na kami. Totoo yan. Why? Kasi kumerap talaga. Baka number ko kami TikTokers. Totoo yan. What? Because, hindi ko malaki na sumayaw si Pastor Ding. Bakit? Tapos pag nag-worship ka sa Panginoon, alam mo yon, tapos akmang-akma yung inaangwit mo. Amen. Tapos ipapakita ng Panginoon sa'yo, ito yung buhay mo dati. Amen. Kaya kung minsan talagang hindi mo makakontrol yung kabutihan ng Panginoon, naiiyak ka, napapasigaw ka. Kasi nagpapasalamat ka sa Panginoon doon sa panibagong buhay na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya alam mo yon, every time na we worship God, hindi pwedeng hindi ka mapapasigaw eh. Amen. Hindi ka mapapasigaw na yung buhay mo, ang sabi, rinivive ng Panginoon. Na dati-dati 50-50 ka, Pag sinabi 50-50 yung buhay mo nung wala ka sa Panginoon, Diyos ko, hallelujah. Yung buhay natin, puno ng kasalanan. May namatay para sa atin, rinivive yung buhay na yan. Hallelujah. Thank you, Lord. Maginto ako pa, may mamamas na ako na. Actually, wala niya mang kenita yan. Thank you, Lord. Sabi dito, hindi natin pwedeng stop ano man yung sin, maliban ang Panginoon ang mangusap. Kaya nga po, ang pagiging born again, talagang nababago ang buhay. Ang pagiging born again, nailalarawan si Kristo. Nailalarawan, ibig sabihin, may reflection yung buhay ng Panginoon sa mga buhay natin. Amen po ba? Amen po ba? In Luke chapter 19:10 NLT, sabi po dito, "And I, the Son of Man, have come to seek and save those like him who are lost." Amen. Yun yung dahilan, kapatid. Kaya nga siya, sabi ng Bible, siya ay nagkatawang tao para pumunta rito, dito sa mundong ginagalawan natin, sabi, to seek and save. Sino yon? Yung lahat ng mga nawawala. Pero salamat sa lahat ng mga nawawala na yung kapatid, isa ka sa pruwebang natagpuan ng Panginoon. Amen? Ang labot po. Isa ka sa mga sheep na dating nawala, na ngayon natagpuan ng Panginoon.
At ngayon, bagong sheep na tagpuan ng shepherd. At ngayon, sabi ng Psalm chapter 23, nasa mainam na pastulan ka. Amen. Thank you, Lord. Sabi dito, the word saved, sabi dito, in this statement is a word that actually means healed or made whole. Amen. Ang salita pong word na save, ang sabi dito, ay isa daw pong salita ng ibang kahulugan to heal you and to make you whole. Amen. Ibig sabihin, meron po bang, nung tinanggap natin si Lord sa mga buhay natin, pinagaling ba tayo? Yes. Dati ayaw mong magpatawad. Pinagaling ka ba? Yung bang niyuyurakan ng pagkatao mo, pero ka pa rin. Hindi ba kagalingan yon? Kagalingan yon, kapatid. Nung siguro ngalaka kang Kristo. Sabi na ng Bible, Pachet, sinampal ka. Di ba? O, sabi ng Bible, ibigay mo pa yung kabila. Ang kalikasan ng tao, Pachet, ano gagawin? Hindi lang po. For example, yung kalikasan ng tao, patseme na sakit siya, gumantiya. O ano ang ante mo, di nagpayagamat kaya ka, man dugpagamat, baka mas matindiya pa ka rin. Pota, balam kiyawa ng pakyaw kang haton, may knockout siya. Diba? Pero sabihin mo sa katabi mo, hindi ngayon. Amen? Because when we save, ang sabi ng Bible, ang ibig sabihin niyan, totally healed tayo. Not only in our physical, even in our spiritual. Amen? At etong maganda, na dati, hindi buo ang pagkatao natin. Sabi, tayo ay niligtas, pinagaling, at ginawang buo ni Kristo. Amen? Amen po ba? Tayo ay binuo ng Panginoon. Amen? Kaya nga lagi natin sinasabi, ang kabuuan ni Kristo ay nasa sa akin. Amen po ba? Amen. Being saved from sin means being restored. Ulitan ka, being saved, it means, sabi dito, being saved from sin, it means you are being restored. Pati sinabing being restored, itang dating ika, isipin nyo na lahat, yung dating ikaw, ano ka ba dating ikaw? Sabi dito, being restored and healed at much deeper. Ito yung gusto ko. No? And healed at much deeper level. Hindi lang basta nag-level up ka, kundi lumalim pa. Lumalim pa, no, yung binigay na restoration ng Panginoon. Pag sinabing lumalim pa yung restoration na ibinigay ng Panginoon, hindi lang basta nagpatawad ka. Minahal mo pa siya. Kasi meron nagpapatawad, pero ang sinasabi, kapapakit ka na ako. Diba? Pag sinabing deeper level, pinatawad mo siya, ito pa at the same time, minahal mo siya. O, tingnan mo yung katabi mo, mahal mo ba yan? Amen. Yun sa lahat po na aming mga onliners, magandang gabi po. Ayan. Amen. Hallelujah. Anong sabi dito? Minahal mo siya at the same time, ang sabi doon, pinatawad mo at the same time, minahal mo siya. Kumbaga, hindi lang basta lumebel. Kumbaga, ang lalim nung level no, na ginawa mo no, nung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Na dati-dati, no, na nung sinabi daretang patseinaw ka, mumuli na kamo, diba? Makakatat na kamo. Dahil diba? Isa pa pare. Ayan, no? Pero alam nyo yon, dahil nga si Kristo na, no, ang nagahari sa mga buhay natin, talagang si Lord, binabago, tinatanggal niya yung lahat. At alam mo ba yon, di po ba yung isang tatay, gagawin niya lahat para protektahan yung kanyang mga anak? Example natin dyan, yung mga manok, yung isang chicken, pag bagong panganak yan,
Tapos, yung mga anak niya, nang ginagawa niya, lililima na lang. Lililima na lang. Poprotektahan na lang. Tapos eto pa, pagmasdan niya, kapag yung mga sisiw ng manok, kunwari, tawag doon na lumabas ka, kunwari, dumaan ka, akala niya kukuhanin mo yung mga sisiw niya, nalinggawanan, kukuhanan. Diba? Siguro hindi lang yung mga manok, lahat ng mga animals, even the mga doggy. Amen? Even yung mga aso. Amen? Pero hindi ko po sinasabing manok kayo tsaka aso, no? Kumbaga, ginagawa ko lang pong halimbawa. Diba? Puprotektahan niya yung kanyang mga anak. Tanong ko po, bakit kaya niya pinoprotektahan yung kanyang mga anak? Mahal niya. Ganun po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya pagyamanin natin, no? Pagyamanin natin yung buhay na tinanggap natin sa Panginoon. Pagyamanin natin yung ginawa ni Lord Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Pagyamanin natin, no, yung buhay na ibinigay ng Diyos, no, sa ating mga buhay. Dahil hindi po basta-basta yung ginawa niya para sa atin. Ano sabi ng Bible? Siya ay nabugbog, siya ay nasugatan sa pamamagitan, no, doon sa kaligtasan na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya nga hindi po basta ba, sabihin natin, pagyamanin natin. Pagyamanin natin yung ginawa ng Panginoon, yung sakripisyong ginawa ng Panginoon para sa atin. At hindi yung sakripisyo at yung pagyamanin, yung word na pagyamanin, hindi lang po at Pasko. Pagyamanin natin araw-araw. Amen? Yung mga small things na ginagawa ng Panginoon, praise God, praise the Lord, hallelujah, thank you Lord. Amen. Linabas ka mo, makasakya ka mo, kahit tataping tangi. Wow, thank you, Lord. Amen. Wow, thank you, Lord. Pag yun sinasabi kong matutuhan natin, no, yung gratitude, yung pasasalamat sa Panginoon. Ang kalikasan ng tao kapag hindi binigay ni Lord yung gusto, nang bala kaya, Lord. Amen. Minsan ganun tayo, pero alam mo yon, isipin mo na lang. Kapag ganun yung mga na-experience natin, lagi mong balikan yung ginawa ng Panginoon. Amen po ba? At yung pabukin. Now, sabi dito, repent means, no? The Bible commandment regarding sin has always been repent. Amen? Ayan. Yun yung mensahe ng Karian, dala-dala nating mensahe. No, ang sabi dito, repent for the kingdom of heaven is at hand. Repent means to have a total change of mind. Total, hindi half, hindi 3/4. Ang sabi dito, total change, yung kabuang buo. Amen. Package. Amen. Na pagbabago ng ating mga kaisipan. To think differently, mag-isip ng kakaiba. Amen. Tita Son, talagang mag-isip yan, kakaiba. Amen. Sabi dito, to think differently. Sabi dito, and that involves turning around our entire life. Amen. Ang sabi dito, nag-i-involve siya hindi lang ngayon, kundi sabi dito, ibig sabihin, yung araw-araw ng buhay natin, may pagsubok, may pinagdadaanan, may mga sitwasyon, may mga pangangailangan. Ayun ang sinasabi dito, totally change of mind. Hindi lang kapag may pangangailangan, hindi lang kapag nabigay yung blessing mo, doon ka lang nababago. Ang sabi dito, in every situation ng buhay natin. Amen? Alam niyo po ba na everyday may mga trials and testing tayo? At yun ay pamamaraan ng Diyos, no? Upang mag-grow tayo, upang mas lalong tumindi yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen. Testing is part, no, ng ating paglago sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Ano pa? Repent is not a shallow. Ibig sabihin ng shallow, parang iniisip natin parang napakababaw. No? Nung repent sa atin. Parang ano yan, oh, okay Lord, ginawa ko ngayon masanting Lord. Tapos magsisisi ka, magre-repent ka. Tapos bukas na naman, yun na gagawin mo na naman. Hindi po ganon. Hindi mababaw yung salitang shallow or repent. Amen po ba? And ang sabi dito, no, repent is not a shallow commandment.
It is a total life change. Sabi natin, total life change to the life of the Spirit na nasa sa atin. Amen po ba? Ano pa? Sabi dito, the better way to live according to the Spirit, avoid the following. Ang sabi dito, eto daw po yung pinakamainam na pamamaraan para mabuhay na naaayon sa Espiritu. No? At kailangan daw po natin i-avoid itong mga bagay na to. Amen. Number 1, rebellion. Amen. Rebellion, inability to keep from sinning that gets us into trouble. We rebel. Halimbawa natin dyan, si Adam. Adam and Eve did before they had a sin nature. Amen? Yung pagre-rebelde. Nakita natin yan sa buhay po ni Adam. Amen? Although na marami pong, kaya nga po sinasabi ni Lord, kaya nga we are blessed. Tayo ay napakapalad. Alam niyo po bakit? Binigyan tayo ng free will ng Panginoon to decide. Bakit? Tayo yung nandito. Amen? Although ibinigay ng Lord yung kanyang buhay para sa atin, pero binigyan tayo ng Panginoon ng free will. Amen? And ang sabi dito, nung magkasala sina Adan at Eva, meron silang free will. Di ba? Meron silang free will. Bakit? Lahat ng mga pangangailangan nila ibinigay, sabi ng Bible. And then, ang sabi ni Lord, sige, i-enjoy nyo yung lahat na nandyan. Just enjoy yung lahat ng mga blessing na ibinigay ko sa inyo. Pero, ang sabi ni Lord, maliban na lang. Ang sabi ni Lord, merong reminder doon, merong paalala. Pero sinunod pa rin ng tao yung kagustuhan niya. Amen? Kaya nga ang sabi dito, nagkaroon itong rebellion na to, sabi dito, inability to keep, no? Sa pamamagitan ng pagre-rebelde na to, ito ay, sabi niya, no, na talagang patuloy, sabi dito, na tayo ay nagkakasala. At ito pa, nagbibigay ito sa atin ng trouble. Ano po sa Tagalog ang trouble? Kapahamakan. Amen po ba? In Galatians chapter 6 verse 1, sabi dito, mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayang ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Amen. O, malino po to ha. Sabi dito, paalala ni Pablo to. Kung sino daw ang mahulog sa pagkakasala, yung lahat daw po ng pinapatnubayan. Sino yung pinapatnubayan ng banal na Espiritu dito? Sino yon? Si Ma'am Silang, sino yon? Tayo daw mismo ang kailangan magpaalala sa kanila. Hindi tayo ang makikisama sa kanila. Tayo ang magpapaalala sa kanila. Amen po ba? Gawin ninyo ito ng buong hinahon. Hindi inaon. Hinahon. At mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. So, sa pag-rebuke daw, amen? Pagre-rebuke, pagtutuwid, kailangan, sabihin natin, mahinahon. Pota ka no, ika naman, inkanlir lang, come on. Amen. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Number 2. Makikita pa rin natin yan in supporting verse sa ating teksto. Galatians 5:22-23. Now, number 2. Sabihin natin, ito, paborito natin to. No excuses. Sa amin pong lahat ng mga manonood, pangalawa pong puntos, no excuses. Amen. Ididiinan ko yan. Amen. No excuses. Ang sabi dito, when Adam sinned, sabi dito, and God came to confront him. Kinompront siya ng Diyos. Amen. Kinompronta siya ng Diyos. Kasi, lumabag sila. Hindi nila sinundan si Lord. Bagamat may reminder. Sabi ko nga, may free will sila. Ginawa pa rin nila yung gusto nila. Now, ang sabi dito, Adam also respond. Sumagot naman si Adam. Ano sabi niya? Adam also respond as this man had. He said, the woman, sinisinieba ka niyan. The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree. Amen. And I ate. Genesis chapter 3:12. Nung magkasala si Adam,
Kinompront siya ng Diyos. And after niya kinomprontahan siya ng Diyos, ang itinuro ni Adan ay si Eva, yung babaeng ibinigay mo sa akin. Kasi ang sabi niya, pinakain niya sa akin yung bunga, yung ang sabi doon? Amen. Nakukuha po ba natin ano ibig sabihin nito? And ang sabi dito, she gave me the same fruit. Pero hallelujah. At ito, at kinain ko, ang sabi ni Adam. Sabi dito, Adam blamed both God and Eve. When God confronted Eve, she blamed the serpent. Nakita niyo po ba? Tuturuan na. Amen? Ang dami ng mga excuses. Amen? Oh. Ba't wala ka nung ano? Di ba? Ang dami nating excuses. Sabi dito, no excuses. Kung gusto daw natin na magkaroon ng tamang pamamaraan sa ating mga buhay, sa pamamagitan ng Espiritong tinanggap natin, i-avoid natin to. Rebellion, pangalawa, excuse. Amen? Yung mga excuses natin, minsan yung mga excuses natin, napakababaw. Nandun, alako pa rin, pero alam nyo yun? Time management lang ang kailangan. Amen? Sino dito yung gusto magkaroon ng magandang buhay? Ang susi dyan, time management. Amen? Lahat ng bagay binibigay ng Panginoon, blessing. Even, kailangan, no? Yung lahat ng mga ano natin, kailangan, sabihin natin, alam natin ano yung mga priority natin. Amen? Minsan, yung mga pina-priority natin, no? Mas higit pa doon kay Lord. Amen? Yan, yung mga blessing na yan binigay ng Panginoon. Pero, hindi naman natin kailangan i-excuse. Lord, kasi, di ba Lord? Di ba? Amen? Hello, church. Hello po sa lahat ng mga manonood natin. Magpa-cute na ako po. Sabihin natin, no excuses. Kasi ang Panginoon, hindi siya nag-excuse nung ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Sabi ng Bible, nung i-Lord mo, qualified kawari para dinanda kambi. Diba? Sabi ng Bible, you are not qualified, but He made us qualified. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Eto pa, yung pagmamahal niya sa atin, tuloy-tuloy. Amen? At yung pagpapala natin, tuloy-tuloy. Yung kagalingan, no? Sa bawat karamdaman natin, tuloy-tuloy din. Amen? And, tigil-tigilan natin. Sabihin natin, tigil-tigilan natin yung mga excuses na yan. Diba? May nga ugatan na uyat kapatad kang Lord. Yung mga uyat natin, mga uyat, no? Mga ugat natin, mga kapatid. Yung mga ugat natin sa ugat nating relasyon sa Panginoon, katagal-tagal na, tanggalin na natin yung mga excuses na yan. Baka kung mag-usap-usap na yun, mag-reveal tayo sa mga kabisihan natin, baka di tayo matatapos eh. Amen? Pero alam mo yon, because we know, because alam natin, alam ng iba sa atin kung sino yung dapat i-priority. Sabi nga, masasagasaan ng lahat. Masasagasa ng lahat. Lahat na naman, Tito Son. Masasagasa ng lahat. Hindi ka manghihinayang doon. Kasi alam mo, pag talagang inuna mo si Lord, God will provide. God will make a way for everything. Amen? Amen po ba? Totoo yan. Sabihin mo sa katabi mo, totoo yan. At sinasabi ko na po sa lahat ng mga onliners, totoo po yun. Amen po ba? Amen po. Nandyan po ba kayo? Sabi dito, malapit na ako pong mayari doon. Ay, pastora, akmang-akma yung preaching na, kanyan eh. Amen. Sabi dito, blame is part of the natural order of fallen humankind. Amen. Totoo naman yan. Amen. Nung na-fall, sina Adan at Eva, sabi niya, naging party po.
daw yung blaming, no? Malaking factor po yung blaming sa buhay nila. Amen. We do not, sabi dito, we do not own our own behavior. Instead, we automatically shift responsibility. Blaming is, sabi niya, blaming human, death is human to. Sabi dito, kailangan, kung totoong tinanggap natin ang Panginoon sa mga buhay natin, sabihin mo sa katabi mo, no, blaming, no, kailangan hindi na tayo. Amen. Alam mo yon na wala na sa atin yon. Amen. Kung malinaw na sa mga buhay natin, no, talagang tayo ay binuhay na muli ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhay na nasa sa atin. So kailangan, sabi ng Bible, we need to, sabi dito na talagang mag-rule, mag-reign na si Lord. Mag-overrule. Si Lord na. Pag sinabing mag-over, si Lord na talaga. No, ang talagang nagre-reign, nangunguna sa mga buhay natin, hindi na yung flesh na to. Amen. Sabi nga, di ba, ni Pastor, may kabunting kang cancer. Di ba? Alam mo yung ganon? Di ba sinasabi ni Pastor Jing, alam mo yon yung mga reason natin? Ay, yung sinasabi ko, pag nilaban mo si Lord, ilalaban ka rin niya. Amen? Kung pag-uusapan po yung kabisihan, lahat tayo busy. Amen? Lahat tayo busy. Pare-parehong nagtatrabaho, pare-parehong merong mga ginagawa. Pero merong mga kapatiran na talagang, alam mo yun, talagang nag-agawa talaga nila. No? Yung kanina, no? Lahat yata ng party, siya yung nag-organize, pero talagang binibigay pa rin niya yung oras para sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Lahat po tayo. No? Sino dito yung hindi busy? Lahat tayo busy. Yung alam mo yan na atat kang umuwi, tapos nasa kanto ko na pala mapapagalan ka. Kasi alam mo, may appointment ka kay Lord. O sabihin mo sa katabi mo, ganun ka ba? Ganun po ba tayo? Lahat ng mga manonood. Amen? Ano pa? Sabi dito, malapit na ako pong mayari. In Romans chapter 12, 17 to 21. Sige po, pwede ba nating basahin yung Roma? Malapit na po akong matapos. Romans chapter 12. Ito, ano natin to? Isa sa mga paboritong verses. 17 to 21. 17 to 21. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin, tama ba? Yes. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Tingnan mo yung katabi mo. Uli. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti, ipaubaya ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. 20. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, hallelujah, kung may kaaway ka, paalala, sabi dito, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. 21. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. O, alam nyo na yan. Balo yun na kanyan. Hindi ka nanahimik dahil kasalanan mo. Nanahimik ka dahil alam mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo ulit, sa kabila naman, kuha. Okay. Ang sabi dito, okay. Dito po ako matatapos. Lapit na po ako. Ang sabi dito, remembering what is sin is. Alalahanin natin ano yung naidudulot ng kasalanan sa atin. Sabi dito, sin is basically living independently to God. Ang kasalanan, sabi dito, ay talagang ito ay gumagalaw, napapahiwalay ka sa presensya ng Panginoon. Sabi dito, is a sin, sabi dito, ito daw po ay nagkakaroon ng problema sa atin. Kapag ang kasalanan ay nariyan,
pinagaharian tayo, sa ayaw mo sa gusto, may problema. We are likely to find problem is in these areas. Ito yon. Sabi dito, yung ating independency sa Panginoon, moving away dependence on God as a source of life and trying to meet our own needs apart from God and His people. Amen? Yung ating pagiging independency sa Panginoon. Amen po ba? Ang sabi dito, parang inihiwalay natin yung pinagmumulan ng buhay na nanggagaling sa Panginoon. At eto pa, naaapektuhan yung araw-araw nating pangangailangan, no, dahil hiwalay tayo sa Diyos. Kumbaga, eto na yung blessing ni Lord, dahil doon sa ginagawa natin, kumbaga, nababalam. Sabihin natin, nababalam. Amen? Etamo, kumbaga, wag natin madaliin ang buhay. Wag natin madaliin yung gusto natin. Ayaan mo yung oras ng Panginoon, ang tawag doon, yung gawin natin. Wag natin, sabihin natin, wag natin madaliin yung gusto natin. Hayaan mo si Lord. Amen ba? Amen po ba? Ano pa ang sabi dito? Loss of relationship. Ito yung nagiging bunga kapag tayo ay nag-reign sa ating mga kasalanan. No? Sabi dito, nawawala yung ating relasyon sa Panginoon. Isolation from God and others. Si Adam and Eve, ganun ang nangyari. Hindi po ba, sila po ay, ano nangyari? Na-isolate, pinalayas doon sa Garden of Eden. Amen po ba? Nawala yung relasyon nila sa Diyos. Nawala yung connection nila sa Diyos temporarily. Nawala yung communication nila sa Diyos. Amen. Ito po yung nagagawa. No? Kapag tayo ay talagang nabubuhay doon sa kasalanan. No? Sabi dito, loss of relationship. Number 3, nagiging boss tayo. Not submitting to God and obeying Him. Totoo naman yan. Amen. Nagiging boss tayo. Akala nyo siguro yung ano lang, yung manager lang sa Jollibee o tsaka yung si ano, yung sa may-ari ng SM, sila lang yung boss. Minsan tayo din. Bakit kaya? Kasi tayong nasusunod, hindi si Lord. Alam mo na may appointment ka sa Panginoon. O may sarili kang mundo. Amen. Nagiging boss tayo. Nagiging bossy tayo. Amen. Amen po. Nandyan po ba kayo? Independency, loss of relationship, pagiging bossy, hindi ka na marunong magpasubmit, akala mo lahat, alam mo. Amen. Alam niyo po, minsan hindi niyo alam, nagkakaroon ng epekto to. Amen. Yung tawag doon na, tama po, kumbaga, siguro ano po ito yung tinuturo ng salita ng Panginoon. Ako, isa sa mga gustong-gusto ko yung the Beatitudes. Sabi doon, kung gusto mong makita ang mukha ng Diyos, humble yourselves before the Lord. Amen. Hanggang atinakang akakit kayo, pero, Lord, kalmanti ka pa rin. Why? Because you know the Word of God. Katulad sabi ko kanina. Amen. Nakukuha po ba natin? Pagiging bossy, not submitting to God and obeying Him. Ano pa? Control. Trying to control others or things can control, resulting a loss of self-control and failure to yield to God's sovereign control. Amen? Sabi dito, wala ang control. Amen? Sa buhay natin. Sabihin natin, control. Minsan, kinokontrol mo yung buhay ng tao sa paligid mo, kinokontrol mo kung ano yung gustong gawin ng Panginoon, at hindi mo namamalayan na ito talagang lumalabas na sa ating mga attitude and character. Amen po ba? Ano pa? Self-rule. Ating kang sariling rules. Amen. Trying to design life, sabi dito, on one's own terms. The life of Judas. Sa Matthew chapter 26, 14 to 16. Meron kang ang tawag dito, may sarili kang rule sa buhay mo. Amen? Yung sarili mo ang nasusunod, katulad ng ginawa ni Judas. Pinagpalit niya sino? Si Jesus. Si Jesus. Sabi ni Tita Son. Si Jesus. Amen? Pinagbili. Sa kokonting halaga ang ating Panginoon. Amen po ba?
Sabi dito, sin always appears as some form of independency from God. There is a deeper sickness that only humbling oneself before God can cure. Relationship is restored who were created to be humans, not gods. Amen po ba? Sa pamamagitan nito, hindi natin namamalayan, meron tayong mga maliliit na Diyos. Amen. Yung mga Diyos na yan, minsan yung mga excuses natin. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan na pong tigil-tigilan yan. Yung mga gods na maliliit sa mga buhay natin. Our time. Amen. Yung mga oras natin. Ano pa? Yung pag-aaral natin. Ano pa? Sometimes nagiging maliit na Diyos yan sa mga buhay natin. Nandyan po ba kayo? Amen. Amen po ba? Marami po yung mga mga idols, mga gods sa mga buhay natin. Yung maliliit na mga na yan. Naipaliwanag po yan, no, sa youth. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Conclusion. Sabi dito, we can't deal with sin and temptation without confession and repentance. Hindi natin kayang i-deal ang kasalanan o ang tukso maliban. Ang sabi dito na walang confession and repentance. They are assumed in everything talks about, sabi dito, for it would be impossible to overcome sin and temptation without them. Amen. Hindi ka pwedeng mag-rule sa mundong ito na magpatuloy sa kasalanan without the confession and repentance. Amen po ba? Hindi, kasi po minsan, nakakalungkot lang. Akala nila, pag nag-confess ka, temptation, ang akala nung iba, sabi na rin, wala tayong biyaya. You don't have grace. Amen. Ang meaning po kasi ng grace, sabi doon, unearned, undeserved, unmerited favor. Ibig sabihin, kung hindi ka nagkakasala dati, mas higit na hindi ka dapat magkasala. Yung ibig sabihin ng biyaya. Amen. So, hindi ibig sabihin na, kasi po nami-misinterpret po ito. Kapag narinig nila yung repentance, narinig nila yung confession, yung pumapasok sa kanila, tawag doon, kinokondenahan, hindi po. Yung anak mo, kapag merong ginawang mali, hindi mo ba itutuwid? Sample, sa mga kabataan, kapag nagkamali ka, mali yung ginawa mo, sasabihin ba ng parents mo, sige, pagpatuloy mo yan, natutuwa ako dyan. Meron bang magulang na ganyan? Di ba? Ano sasabihin ng magulang? It's either minsan, kung yung magulang natin namamalo, papaluin ka. Kung meron naman magulang na silent type, hindi namamalo, kakausapin ka. Ako nung maliliit yung mga anak ko, may pag sinabi kong, tigil nyo na yan ha, mahinaon pa, tigil nyo na yan. Pero Pachela, tutok na. Pag hindi sila huminto, yung tono ko, tigilan nyo na yan. Iba yun. Iba yung tigilan nyo na, ibig sabihin, mahinaon ka pa doon. Pero pag sinabi mo yung tono mo, tumaas na. May takutan na lang. Nakukuha ba natin? Yung papa naman nila, pag naman medyo merong pag, ang tawag ko kasi sa papa nila dati, ang tawagan namin, Bok, hindi sweetheart. Ang tawag namin, Bok. Unique, no? Pag merong misunderstanding sa bawat isa, iba yung tawagan namin. Binubuo ko yung pangalan. Pag sinabi kong tukunang kapatid, alam niyo yan? Pag sinabi na tukunang kapatid, may ibig sabihin yon. Amen? Ganon din sa Panginoon. Si Lord ayaw niyang, kaya nga tinutuwid tayo ng Panginoon kasi ayaw niya tayong mapahamak. Nakukuha po ba natin? Hindi ka tinutuwid ng Panginoon, ibig sabihin hindi, di ba, tinutuwid mo yung anak mo, ibig sabihin hindi mo mahal? Kaya nga tinutuwid mo kasi mahal mo siya, ayaw mo siyang mapahamak. Nakukuha ba natin? Napaka-simple lang po yun. Pero, alam yun, nami-misinterpret po kasi yun.
Panginoon, equal. Amen. Pwede kang ituwid kapag nagkakamali ka. Amen. Makanyanyay, Lord. Amen. Tuwid na ka, manasakit ka. Kitang bisa ka, para mo magpakasalesitam, makanyan mo rin ka rin anak tam. Nakukuha po ba natin? Nakukuha po ba natin? Amen. Sabi dito, no? Confession and obedience are also part of repentance. Amen. Yung pagsunod, no? Nang may kalakip, no? Sabi dito na confession ito daw po ay parte ng repentance. Sa Mark chapter 1:15 ESV, ano na lang po, verse na lang po ito. Sabi dito, and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Matthew chapter 5:10. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Wow, thank you, Lord. Amen. Gusto ng Panginoon, lumakad tayo ng may katuwiran. Kapag daw tayo lumalakad sa katuwiran ng Panginoon, and then the kingdom of heaven is at hand. Hallelujah! Amen! Thank you, Lord. Talagang grabe yung salita ng Lord. Amen? Thank you, Lord. Ano pa? Last verse. Matthew chapter 12:28. But it is by the Spirit of God that I drive out demons. Then the kingdom of God has come upon you. Amen. Sige, lahat tayo ay tumayo. Thank you, Lord Jesus. We bless your name, O God. We worship your name, O Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Thank you, Lord Jesus. We bless your name. We worship your name, O God. Hallelujah. Lord Jesus, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa bunga ng banal na Espiritu na nasa sa amin, Panginoon. Kaya, O Diyos, napakaganda, napakainam, Panginoon, ang buhay na meron kami ngayon, Panginoon, because of the Spirit, Panginoon, na nasa sa amin. Lord Jesus, salamat, Panginoon, sa gabing ito. Naniniwala po kami, Panginoon, in times of difficulties, in times of problems, in times of persecution, in times of sickness and disease, Panginoon, sa mga buhay namin. We thank you, Lord, sa banal na Espiritu na nasa sa amin, Panginoon. We practice, Lord, right now. We declare, O God, ipapractice po namin, Panginoon, na magiging sensitibo po kami, Panginoon, sa iyong panawagan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na nasa sa amin, Panginoon. Lord, we thank you for the light, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Lord. Truly, Lord God, we thank you for your word, O God. God, katulad ng sinabi mo in the book of Genesis, Panginoon, nanggaling kami sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na dinideklarahan po namin, Lord, pagyayamanin namin ang buhay na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Lord. No excuses, Panginoon, sa mga buhay namin, Lord God. No rebellion, Lord. We cancel every rebellion spirit, Lord. No excuses spirit, Panginoon, Lord. Totally independency, Panginoon, sa iyong harapan, Lord. Sa oras na to, kinakansela po namin, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, Lord. Sa oras na to, Lord, patuloy namin, Lord, dinideklara the restoration, Lord. Restoration, Lord, in our time. Restoration, Lord God, in our ministry. Restoration, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng lakas na nawala sa amin, Lord. Spiritually, right now, God, mag-reveal ka, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. Sa oras na to, in the name of Jesus, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, Lord, katulad ng sinabi mo, O God, na kailangan kaming lumakad, na naaayon sa iyong kalooban, na naaayon sa iyong katuwiran, Panginoon, because we are living in the kingdom of God, Lord God. Living in the kingdom of God, not in words, but in power, Lord. Manifestation of God, of your power, Lord God, sa mga buhay namin, Lord. The reflection of life of the Lord Jesus Christ, Lord God, sa mga buhay namin will be arise, Lord God, every day of our life, O God. In the name of Jesus.
Father, we thank you, Lord, sa oras na to, sa lahat ng aming manonood, Lord. Maraming salamat, Ama. Lord, dinideklaraan po namin, Lord, ma-enlighten, mabago, Panginoon, totally, Lord, ang aming mga mindset, Panginoon. Pagbabago ng isipan, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Sa oras na to, Lord, maraming salamat, Ama. At patuloy, Panginoon, Lord, manguna ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord. Patuloy namin ipinagkakatiwala ang lahat sa iyong mga kamay, Lord God, because, Lord God, we are blessed. We are highly favored, O God. We are a child of God, Lord, in the name of Jesus. Maraming salamat, Ama. Patuloy namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.